So ngayon na natin malalaman kung passable ito mga part. At tamang dito nga tayo dumaan sa rough road. At ito ay medyo mapapalaban pa tayo. Hindi advisable ito mga part ha, na dumaan ng maulan hanggat hindi pa ito nagagawa. So yung dating kinatatakutan na rota ay nagawa ng napakagandang bridge ngayon at with matching view deck pa. Kaya asahan natin mga part na magiging tourist destination yan. Good morning. Ay, napakatagal na. Puhat nung huli nating nakapag-ride mga part. Tandaan nyo yung huli kong upload mga part. Kung maalala nyo lang, itong huli ang upload natin, yung tayo ay nag-Banahulop, ay sinut ko pa yun noong Father's Day noong June 15. So ano bang date ngayon? Today is July 6. Aba, halos kulang-kulang 3 linggo or kalahating buwan na nakakalipas. Napakatagal. So maikwento ko lang, nung ginagawa ko yung Banahulop na yung mga part ay di ba nasabi ko na medyo malat ako at ramdam ko na masamang pakiramdam ko dun sa biyahe na yun. Kaya ayun, nung pag-uwi sa bahay, ayun na nga, nangyari ang hindi dapat mangyari. At tinamaan tayo ng trangkaso, inubo tayo, nilagnat. Ito yung kinakailangan nating magpahinga at mapanumbalik mulit ang ating lakas para makapag-rides mga part. So yung ating ginawang Banahulop ay nahati ko sa 2 part, kaya medyo halos magkasunod na linggo na may upload tayo. Pero sa mga hindi nakakaalam ay kalahating buwan, halos kalahating buwan na hindi tayo nakalabas. So start ko nga muna to at umpisahan natin ang biyahe natin habang nagmumotor tayo para hindi naman masyadong boring. So yun, good morning ulit. Andito tayo sa bayan ng Ibaan mga part. Wait lang, papalampasin lang natin ito. Nasa tapat tayo mga part ng Ibaan Public Cemetery. Ayun, nasa Ibaan tayo mga part. Siguro dito pa lang ay may idea na kayo. Ay hindi, syempre makikita nyo nga pala sa thumbnail kung saan itong biyahe natin ito. So yun, unahan ko na, pupunta tayo dyan sa Katandala Bridge na siyang na-vlog ko na din 1 year na nakakaraan, pero hindi ko natanda kung anong exact na month na nagpunta tayo diyan. Nung nagpunta tayo ay puro poste pa lang nakakabit. So siguro mga 1 linggo na nakakalipas ay kumbaga parang nag-open or blessing ng tulay. So sisilipin natin mga part kung ano yung totoong itsura itong Katandala Bridge, kasi napapanood ko na naman siya sa TV or sa Facebook. So, tingnan natin kung anong itsura niya sa personal. At mukhang maganda. Siyempre mas maganda yung pupuntahan natin Pero kayo mga part ay habang nanonood lang muna kayo ay enjoy niyo siyempre yung ating pupuntahan. At siguro banda-banda dyan ay mapupuntahan nyo din Napakaganda ng ating umaga mga part. At biniyayaan tayo ng napakagandang sikat ng araw.
So kanina ay mga wala pang 7 nung umalis ako. Talagang inagahan ko ngayon para kumbaga kung ano man mangyari ay maaga pa lang nakapagsimula na tayo. So may kwento ko lang mga part. Last week na sanang pupunta nga ako dyan, ay eksakto naman na bumuhos ang ulan. So hindi na naman tayo nakapag-ride mga part. So dagdag na yung halos 2 linggo na nakatingga tayo sa bahay. At dagdag pa yung 1 linggo na umulan. So ngayon pagkakataon na natin at para makapag-ride tayo na talagang hinahanap ng ating katawan mga part. At pakiramdam ko ay magkakasakit ako kapag hindi ako lumalabas. So yun, welcome ulit mga part dito sa Ibaan, Batangas. Hindi ko sigurado kung anong barangay ang nakakasakop dito. Makikikomment naman mga part. Ito yung makalampas sa public cemetery. Tapos ito yung napakaganda ng view habang binabagtas na itong kalsadang ito. Kitang kita yung Mount Banoy at saka yung kanyang tower. Napakaganda oh. Para sa akin scenic na yan. Ay, napakasarap talaga ng biyahe kapag gantong umaga. So chill ride lang tayo mga part. At tingnan natin kung hanggang saan mga part yung pwedeng puntahan dun sa tulay. So titingnan natin kung malalampasan or pwedeng daanan. Kasi sigurado ako na may magtatanong sa inyo kung pwede nang madaanan ang Katandala Bridge. O sama-sama nating tuklasin mga part ang hiwaga ng siyensa. Okay, diretso. So wala na masyadong cut-cut mga part. At doon na tayo nagsimulang mag-vlog sa mismong bayan ng Ibaan. So hindi na to masyadong maglalalayo. At maya-maya lang na konti na doon na tayo. Hindi na din ako nagmapa kasi alam ko na naman yung daan, napuntahan na natin dati yon. Siguradong nag-jogging ito mga ito. Shoutout sa mga taga dito. Oy. Mga nag-jogging yan doon. So habang bumabagtas tayo dito mga part, ay magiging reporter muna tayo pansamantala. Ayan, may mga nakalagay na karatula. Road machinery ahead. Tapos may mga sign ng construction. So sa parting ito ay okay pa naman ang daan mga part. Medyo basa-basa nga lang at medyo ingat ay may mga lumot. So sigurado ako na kadugsong yan papunta dun sa Katandala na banda-banda dyan ay magiging maganda na. Siyempre alangan naman na yun lang ang maganda no. Siyempre bago sumapit yung mismong pinaka-famous sa lugar, yung mga dadayuhin ay siyempre maganda din ang dadaanan. So yan, simula dito may nakikita na ako ng slippery surface. Pinag-iingat tayo mga part. Ayan, ito na. Simula na dito ay construction na. So magtatanong-tanong tayo nga pala kung passable. Ay mukhang passable oh. Galing ito si brother dito oh. Pero ang usok. Yung na, baka lumabo ang ating lens ng ating camera. Oh grabe. Ginawa ng daan talaga. Tinabas itong pinaka, hindi naman siya bundok basta yung yan tinabtab para maging daan dito. Kung di ako nagkakamali, dati ang daan ay nasa mismong itaas pa, yung pinakakalsada nito. Pero ngayon ay grabe, ayos So dahan-dahan lang mga part. Hindi natin sigurado kung tayo ay sasawayin dito. Pero sigurado naman ako na may mga nagpunta na dito ng mga kapatid natin na vloggers. Mga moto vloggers. Ayan. Pakit na rin si kuya Ay, passable na to
palagay ko naman ay passable kasi merong dumaang truck, siguro truck ng mga manok, baboy, ganun. O tapos galing itong mga to, medyo under construction pa itong parting ito mga part. Ilalagay ko sa comment section nga pala yung vlog ko nung ginagawa pa lang ito. So dati palusong ito mga part, abot sa ilalim at saka sobrang tarik, as in mga part. Kaya medyo itong rutang ito ay sinasabi dati na delikado. So tigil lang tayo mga part. Ayun. Ayun sa parting baba yung mga part to. Yun dati ang daan. Diyan tayo dumadaan dati. Atin munang uliin. So inuwanan natin doon si Blossom. Masasabi ko na napakaganda itong tulay na ginawa ito. Bukod sa iwas aksidente na, kasi nga kilala itong Katandala dahil sa matarik na palusong. Kalimitan na dumadayo yung mga hindi masyadong sa ulado, itong rutang ito ay na-aksidente. So may mga pakilan-ngilan na babalitang aksidente dito dahil ng napakatarik talaga. Nakakatuwa din yung pinaka view deck. Hindi naman ito bago mga part. May mga nakikita na akong tulay na may mga view deck, gaya ng sikat na Agas-Agas Bridge. Parang yun ang nakita ko na may ganyan. At iba pang mga tulay dito sa Pilipinas. So kumbaga parang hindi na siya bago, pero ang kagandahan niyan ay binigyan mo ng ganyang kumbaga binigyan mo ng pagkakataon yung mga dumadaan na makatigil para makapag sightseeing. Magandang tigilan, especially ng mga nagra-rides. Kaso walang pwedeng tigilan na medyo malilom-lilom. Hindi na tayo magtatagal mga part, sobrang init. Nagsuot na agad ako ng helmet. At ito nga pala, bala ko kanina bumaba. So hindi pala hindi advisable na bumaba dito motorsiklo. Baka kasi kaya naman dito sa pinakadaan ng gulong, pero motorsiklo tayo, baka tayo ay ma-slide. Papakita ko pa sana yung baba sa inyo. Pero kung gusto niyo makita yung video nung nilusong natin sa pababa, ilalagay ko sa comment section ang vlog ko dati nung ginagawa pa lang ito. Pasensya na at medyo hinihingal ako mga part. At talaga napakainit. So much better, or may i-recommend ko or may i-suggest ko na kapag pupunta kayo dito ay hapon o kaya ay yung babago pa lang sisikat ang araw. At napaka ganda talaga dito. Huwag na kayo pupunta dito ng mga maaga pa, 8:24 ng umaga dito sa ating kay Blossom at 8:11 dito sa ating orasan. At yun, at nakakatuwa dito mga part ay may nagpi-prenup. Ayan nasa may gitna nitong tulay. Dito na gano'n yung ikakasalo. Tapos may mga dumating dito na kasamahan natin na siguro content creator din ito. Shoutout mga boss. Magpapalipad din sila ng drone. Ang ganda ng drone nila, boss. Aba, parang ko, saan nga kayo malimit pumesto?
May kasama ko sina Dan Carl, sina Muchos. Saka ano kami, Kalumala. Tsaka misa kami namimitik sa Pantas. Oh, na ano ko yan? Na ano ko yung ano mo? Ang ganda ng inyong drone na. Nagsasanay pa. Oh. Saan kayo dumaan? Dito ang medyo matarik. Ah, dahil dito ko dumaan papunta. Ay, Pagka medyo mga kalbo na. Okay ka ang daan dito? magandang daan dito sa kabila. Ito na kami dadaan pa Batangas City. Sa loob ng ano, poblasyon ng ibaan. Sige mga boss, thank you. Ayun oh. Ganda na yung drone oh. Ang laki. Ay, teka muna. Matarik ko. Opo. Ay, may nagpe-frame up na agad oh. Nakakasira ata tayo ng view. Lalampas lang. Grabe, ang ganda. Nakakatuwa at ano. At pwede na kayo itong daanan o ito muna. Dito tayo. Dito ako nakikitang dumaan yung mga paparating dito sa Harap Road. Bago pa ata to. Nakakatuwa lang at ano, babago pa lang ay pinagpipray na pa na agad. Tapos kagaya sinabi ko kanina ay talagang madaming pupunta dito. Kagaya na sa mga kasamahan natin ano, ayun si Simpleng Pitik, yung shoutout sa'yo at saka yung kasamahan niya. Parang pamilyar sa akin kasi malimit tayong papitik. So ingat sa biyahe mga lods. At yan. So ngayon na natin malalaman kung passable ito mga part. At tamang dito nga tayo dumaan sa Harap Road. At ito ay medyo mapapalaban pa tayo. Hindi advisable to mga part ha, na dumaan ng maulan hanggat hindi pa ito nagagawa o hindi pa natatapos. Oh, medyo pataas tayo. Pero okay lang naman, kaya ito ni Blossom, maramdam ko. Oh, grabe naman yun sir. Tigil nga lang tayo. Nakita lang natin. Oy. Yan oh. Yun yung talagang kinatatakutan dati. Mas matarik pa yung dati. Kumbaga ito, inilibel na. Kaya kung magagawa ito ay medyo maalwa na sa mga dumadaan. Ayaw, may nakaharap pa dito. Ay natitigil lang tayo. Okay, tigil lang muna tayo mga part. Papakita ko lang sa inyo para sa mga magtatanong kung passable ay ito mga part. Yan yung welcome art ng Barangay Katandala dito sa Ibaan, Batangas. So ito yung pababa ng Katandala Bridge. May nakaharap ang yan concrete barrier mga part. So ibig sabihin, kung manggagaling kayo ng Taysan, Lubo or Batangas City pwede, ay mga sasakyan nyo abot lang dito bago kayo makababa. Pero mas isasuggest ko mga part ay pwede na po ang ano, motorsiklo. Ay hindi pa po. Ayun, inaano ni kuya. Ayun, kung gusto ninyo mga part na ang inyong 4 wheels ay makarating sa mismong bridge, ay doon kayo dumaan mga part sa dinaanan ko kanina. So kung ngayon nyo palang napanood itong parting ito lang, ay puntahan nyo yung parting unahan kung saan tayo dumaan kanina, doon sa may poblasyon ng Ibaan. So yun, sa mga nagtatanong or magtatanong kung passable, ay passable naman sa mga motorsiklo. Pero kung gusto niyo makarating sa mismong bridge, ay doon kayo dumaan sa pinakapoblasyon ng Ibaan. So itong rotang ito mga part ay going to Taysan, Batangas na. So doon ako lalabas papuntang Batangas City, kaysa sa babalik pa tayo doon sa pinakabayan ng Ibaan. So kaya din lang ako pumunta dito or dumaan dito para lang may pakita ko sa inyo kung passable. At siguradong madami magtatanong mga part. At ayun, napakaganda talaga nung bridge na no. Eh gaya na nasabi ko kanina, hindi naman siya kumbaga bago sa paningin. Madami ng bridge na kagaya nun na may mga view deck, pero talagang napaka ganda or napaka galing nang nakaisip na yung bridge na ipapatayong yon ay gawa ng ganon. So yung dating kinatatakutan na rota ay nagawa ng napakagandang bridge ngayon, at with matching view deck pa. Kaya
asahan natin mga part na magiging tourist destination yan. At sigurado na kapag may mga papalabas na Lubo or Taysan or vice versa, balikan, ay mapapadaan doon, ay siguradong mapapatigil. So yun lang ang ating iniisip sa bagay na yun, ay yung kumbaga 2 lanes lang yun. Baka mag-cause ng, pero hindi naman siguro mag-cause ng traffic yun, kasi hindi naman pinakabayan yun. O siguro merong banda-banda dyan, hindi pa kasi tapos magkakameron na kumbaga space para may sa tabihan man lang makaparada or makaparking yung mga 4 wheels or mga kung anumang sasakyan na nais na tumigil doon. Napakaganda, grabe. Talagang bumabalik yung aking sigla kapag nakakapag-ride mga part. Sana isa susunod na linggo ay mainit pa din para makalabas ulit tayo. Talagang magkakasakit ako kapag nasa bahay lang ako mga part. Pero yung hindi nyo alam na kapag mahaba yung vlog na nagagawa ko, like na lamang yung nasabi ko kanina sa unahan ng vlog natin na yung Banahulop, ay talagang hindi ako maalis hanggat hindi ko natatapos yung first part, second part, or kung may third part pa man yung aking ginawang video, ay tinatapos ko muna. Pero ang alam ko, sala yung ginagawa ko, dapat ipon lang ako ng ipon ng mga video para dire-diretso yung ating upload, ano. Pero ang iniisip ko lang talaga ay hindi ko din naman mai-edit yun every other day or araw-araw, kasi may trabaho tayo mga part. Talagang once a week lang tayo. It's either na mai-upload ko yun ng Sunday, ay maghihintay kayo mga part hanggang Wednesday, ganon. Dahil na syempre busy tayo sa trabaho. Gusto ko man or gustuhin ko man na mag full time, kaso hindi kaya. Hindi nito kayang suportahan ng ating pamilya nung inikita natin dito sa YouTube. Kaya kung gusto niyo ng ganon, pwede niyo man akong suportahan. At subscribe nyo na din ako. Bira lang ako magsabi ng ganon, kasi gusto ko yung organic, yung mismong kayo kapag napanood nyo ang video ko, nagustuhan nyo, ay saka lang kayo magsusubscribe. Ayoko nung sasabihan ko kayo, kasi danas ko din yan nung una-una, nung bago pa lang ako. Ay syempre bago ka pa lang, mga kakailanong sasabihan mo, syempre mahihiya din naman ang mga yun magsusubscribe, pero hindi ka naman nila pinapanood. Kaya mas maigi yung magbibuild ka ng sarili mong community na kailangan ay basta makahata ka ng ibang mga viewers. Huwag ka masyadong aasa sa mga kakilala. Shoutout kay Mami. Ayan, oh, isang patunay na kahit kapamilya ay hindi ka pinapanood. Peace Mami. Kasi yan, hindi mahilig kasi si Mami sa ginagawa ko. So nanonood lang yan kapag kasama ko siya sa vlog. Peace Mami. Pero napaka-supportive ni Mami. Sinusuportahan ako sa ganitong mga lakad. Kaya malaya tayo nakakaalis at nakakapag-rides. So yun, papahabain ko pa ba itong video ito? At siguro hanggang dito na lang, ano mga part. At para tayo ay makadiretso na din sa sa bahay. At hindi pa ako nakakapag-almusal. At talagang inano ko lang, pinush ko lang sarili ko na mag-aga ngayon, pero tinanghali pa din tayo, no. Siguro mas maganda kung naabutan natin na dun pa lang sisikat ng araw, dun sa pinaka-spot, dun sa may sinabi ko kanina, kumbaga pinaka-scenic na parte ng tulay na yon. Ang ganda. Grabe, hindi ako nakapag-picture, pero dito na lang ako kukuha ng mga picture sa mga video na nagawa natin. Kung mahaba-haba na to, hindi ko na to pinutol simula doon sa may barrier doon. So paano mga part? At ang likod natin ay dumidilim. Yan, oh. At baka paikot pa kasi tayo, baka masalubong natin yung ulan. Kung uulan man, ay mabasa na naman tayo at magkatrangkaso na naman tayo. So ingat-ingat muna tayo sa mga gayong sitwasyon. Huwag mo nang papabasa para hindi magkasakit. So yun, ride safe sa lahat ng mga nag-rides ngayon. At maraming salamat kung nakarating kayo sa part ng vlog na ito. Napaka-solid yung mga part. At kita-kita na lang ulit tayo sa susunod pa mga upload. Peace out.
dancing so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at.